Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo, boss, eh. Gatas na gatas! Fuck you. Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ngayon ang tungkol ngayon dito sa bagong bahay ni Norman Mangusin, mga kaplastik. At ang kanyang istorya na kung bakit siya naban sa mga prestiyosyong hotel like Sheraton Hotel at saka ano yun? Yung tinatawag na Resorts World at kung ano-ano pang hotel na pinasukan niya, mga kaplastik. So, bibigyan natin ng linaw kung bakit nga naman siya pinalayas sa mga prestiyosong hotel na pinasukan niya before. At ito po yung bagong bahay niya. In-house tour tayo. Ating panoorin ang house tour ni Norman Mangusin, mga kaplastik. At saka natin ipi-play yung isang video na kung saan kung bakit siya naban sa kanyang tinitirhang bahay sa Sheraton Hotel. Panoorin natin. I have a very long alley. It's about 25 meters. Yan. Actually, pagka dito po, kasya rito yung 6 na sasakyan pag mula doon papunta rito. Kasya yung 6. 6. So, ang kitid-kitid yun eh. Ito yung meron kaming pool with jacuzzi. Yan. So, next day ho yung blessing. So, bigyan ko muna kayo ng tour sa ground floor. This is the ground floor. Ganda. Nakikita nyo? I have billiard table. Okay. Yun. This is the... Alright. This is Casper's room. And wow. Lavatory. Lavatory. This is my... mga dinugas mo? wine cellar. As you see. Mga ninakaw mo. This is my mini bar. And of course, here is the kusina. Hindi pa medyo tapos. Kusina. Kusina. Ayan. Kitchen, tanga. Kitchen. And ikaw yung dirty. There is a maid's room. That door is the maid's room. Ikaw yung dirty, tapos yung kitchen, dedertihin mo rin. Dudugyutin mo na naman yung bagong inuupa mong bahay ngayon sa Paranaque. And of course, open mo Casper. Ito po ang aming, and this is the stair. Natural. Ano ba tawag so, medyo dyan? marami. Ano ba iba? Ba't may iba pang tawag dyan? Siyempre, stair yan. This is a stair. Ano kasi Dora the Explorer? What is this? It's a stair. A stair. Pag gumagawa doon at hindi pa tapos, this is my dining. Okay. Sanyang yan ha. Sanyang na dining table with dining chair with 6-seater yata yan o 8-seater. Halatang-halata yung itsura ng furniture niya eh. Galing sa Sanyang eh. Diba? Decalibre, mga ka-plastic. Decalibreng lamesa. Oh. I have a 12-seater. 12-seater. Binigyan ko lang muna kayo ng idea. Na ano? Kung, nadudugyutin mo. Yan ang binigyan tayo ng idea, mga ka-plastic, kung paano niya sasalolain ang mga kanyang bagong bahay, mga ka-plastic. Anong klase? Ito yung aming ihawan dito sa ground floor. So, ihawan. Mamaya magpapaihaw ako dyan. Nangalin. At alam ihawin ka ng buhay. Mo naman si Manang Casper ayan na. Yan yung bahagong bahay niya, mga ka-plastic. House blessing daw, ibe-blessing. 4+4+1, 12-seater. Oo nga eh.
12-seater. Alam mo mga ka-plastic, ito po yung dahilan kung bakit nawala si Norman Mangusin sa natura niyang sinasabi niyang magandang bahay sa Sheraton Hotel. At ito yung isa sa mga reason na pinalayas siya gawa ng kanyang pagiging salaulang nilalang. So bakit ko nasabing salaula siyang nilalang? So panoorin natin yung isang video clip mula kay Makagago Zapman na naman, dahil sa kanya lang po ako kumukuha ng source at ipapaliwanag natin kung bakit. So yan. Tatak tayo dito. Yan. Malalaman natin kung gaano siya kadugyot na nilalang ayon sa nakuhang source about kay sa mga source ni Makagago Zapman. So tuloy natin yung video. Papana! Tanga! Pwede ba ako uminom ng hindi ako pana? Di... Nagka-problema isopagus ko. Alam mo naman ako, pang aquapana lang ako. At yung klase ng dekalibre niya na food lover. Sino nagtitake ng order ko? Thank you. Di ba meron kayo dito ano? I remember last year, order ako rito nung chicharon bulaklak. Ano na tayo ng sir? Wala na ba? Yung hinahabol ko dito. Hindi na po available yun. Hindi na available. Anong meron? Dapat nagkasabuyan na lang tayo. Pero sige. Lechong kawali. Meron po tayo. Gano'n siyang kalaki? I mean, for the all day natin sir, for one person po. Dalawang lechong kawali. Take my order. Dalawang lechong kawali. For the lechon kawali sir, would you like it garlic rice po or just the plain rice po? Plain rice lang. Pareho na. Tapos bigyan mo ako ng beef bulalo soup. For the beef bulalo sir, unfortunately sir, not available po siya. Sa mga sinigang po yung meron tayo, like pork belly sinigang po. Kasi yung pork sinigang nyo, basta lang pork na nilaga, nilagyan lang ng Arte. tamarind eh. Hindi yung the old way. Anyway. Raulo. Libre na nga lang yung kinakain mo. Gusto mo pa, maarte ka pa. Pinakbet. What the hell? Dalawa. 2 orders of beef. Anything else sir? Teka muna. Hindi pa ako tapos. Yan. Yung open na natin. Di ba 24 hours to? Bali na lang po, AM na lang po yung dining namin. Pero pwede naman kayo mag-waitin sa noodles eh. Tapos 5:30 dito, start na. Bakit 5:30 pa? Matutulog na ako. Kain pa ako. Di ba 24 hours to? 24 hours. Yung kitchen po kasi natin ngayon is nag-intensive fumigation kaya hindi pa po sila naayos. So, anong gagawin ko? Ayun po, pwede po sana Ang gagawin mo? po nila. Kung lumayas ka na dyan. Doon po sana yung noodle. Saan yun? Dito lang po. Sa may... Dito sa po, sa gaming. Hindi pwede dyan sa gaming. Tapos na ako ng gaming. Ayoko na ng gaming. Hindi po po sa bago kasi sir. Okay, yun po kasi yung open natin ng 24 hours po ngayon. Pwede na yan. Alas 5 na eh. Pwede na. Ako naman yun nandito. Pwede na po. Pwede na ako. Wawa naman eh. Patay gutom. Ano po, 30 minutes pa po kasi 5:30 po. Yung po sabi nila siya. Yun na nga. Sabihin mo si Sir Francis naman kami yan. Sabihin mo. Si Sir Francis naman kami. Hindi naman kami ito. Tapos na yung sinasabi niya na siya ay bilyonaryo. Ako, sumikat ako dahil bilyon-bilyon ang inubos ko para sagipin yung Pilipino, lalo na nung COVID. Isang panadero na naging pandemic hero. Isang panadero na walang makain na naging bilyonaryo at tumulong sa mga kababayan niyang Pilipino. How about that? That was nice. Tapos biglang karinderya. Di ba mga kahombre ko, ang yabang nito, langit ang hangganan. Baka nga tagos pa sa langit hanggang sa space po ang yabang nito. So napaka-imposible, mga kahombre ko. Sa dekalibreng ugali nito, na ito pong tao na ito, hindi kakain ng sobrang sarap, sobrang mahal na pagkain kung may pera siya, mga kahombre ko. So, alam nyo na, di ba? Hindi sa pagmamaliit, pero yan yun. Yan yung legit
na nababagay sa kanya, kumbaga, no, sa binibuild up niya na siya ay maraming pera. Tandaan ha, nagkaroon ng isang post si Food Genius kung saan sila publiko nito ang pagkaba ni Gusgusin sa Sheraton Hotel. Dahilan, maalala natin ang mga ugaling ipinakita nito sa kanyang mga live, especially sa pakikipag-usap sa mga waitress at waiters, mga ka-hombre ko. Nagawa rin itong magpakita ng kabastusan tulad ng pagsinga at pagdura sa mga napkin. Yak! Baboy. Tingnan mo yung ginagawa niya, no, mga ka-plastic. Kung paano niya salaulain ng table napkin ng isang hotel. Na dinuduraan niya at sinisingahan niya ng plema. At iyan ang isa sa mga rason na kung bakit siya binan sa hotel, mga ka-plastic. Isipin mo, prestiyosong hotel, binigyan ka ng matinong table napkin. Ang purpose ng table napkin is hindi po yan pandahak ng plema mo. Hindi po siya pangsingahan ng sipon mo at hindi yan gagawin mong parang disposable tissue. Yung table napkin na ginagamit mo. Kasi usually yung mga yan, hindi naman gaanong nilalaban ng maayos ng mga hotel receptionist. Ewan ko lang sa mga prestiyosong hotel. Hindi ko sa sinasabing ganun yan, pero hindi naman talaga totally 100% clean o dinidisinfect yung mga utensils o yung mga bagay na ginagamit sa hotel. Dahil sa sobrang dami ng mga kagamitan sa hotel like mga bedsheet, kortina, mga kutsyon, ang simpleng gawain lang naman ng mga housekeeper dyan ay mostly ay binabacuum lang. So hindi naman siya 100% na nililinis, mga ka-plastic. So kaya hindi nga maiiwasan na most of the time na merong kang madadalang surot from the other establishment mga ka-plastic Yun ay dahil mga dugyot na kagaya ni Norman Mangusin na nagpapakita ng ganitong kababuyan. Na yung ugali niyang squatter sa Isabela, dinadala niya dito sa Metro Manila. Mga ka-plastic. Ganyan ba ang ugali ng trilyonaryo, mga ka-plastic? Ganyan ba ang ugali ng philanthropist na tumutulong sa taong bayan at nagbibigay ng milyon-milyong halaga ng bigas? Yan ba yung pinagmamalaki niya, mga ka-plastic? Dura sa mga napkin! Baboy. Diri. Wow. Umutot pa. So dito, Sheraton Manila, bakit naman po naban si Norman Mangusin? Ano bang ginawa ni Idol? Ganito kasi yan, mga ka-hombre ko. No? Actually, ito yung totoo. Para rin po ito sa mga malalaking brands tulad ng Sheraton, tulad ng Resorts World. Yan daw yung mga pinupuntahan niya, sabi niya, mga ka-hombre ko, di ba? Ganito kasi yan. Meron po ako mga negosyanteng matataas na mga kakilala. Alam nyo, to tell you the truth, mga ka-hombre ko, lahat tong mga negosyanteng kilala ko na to na mabibigat talaga, no? Iisa po ang komento, mga ka-hombre ko. Ang komento nila is, hindi na ako kakain sa Sheraton, hindi na ako kakain sa Resorts World kahit kailan. Kasi mamaya daw, mapaikot sa table nila yung napkin na gamit nitong si Norman Gusgusin. Huwag niyong kakalimutan na dinudura-duraan niya. Tapos ngayon, kumakalat pa na even yung toilet bowl na gamit niya, tinataihan niya ng pangit. Alam niyo yun? Tapos umuutot pa siya sa hapag. Diba? Yan yung mga nakikita sa text na yung mga housekeeper daw, may natatagpuan silang mga etchas at gilid-gilid ng mga hotel nila Para siyang parang alam mo yung mga abnormal na tao sa kalsada na kung saan-saan na lang inaabot ng etchas tapos ipapahid kung saan-saan. Ganon yung ugali ni Norman. Parang may sa aso.
Ganyan ang ugali ng mga aso eh. Walang pakialam kung saan sila aabuti ng etyas, saan sa aabuti ng ihi. Doon sila magkakalat. Tingnan mo yung ginawa niya, oh. Diyan pa siya umutot sa upuan habang kumakain. Kababoy. Tapos pinapakita pa niya sa live stream niya sa YouTube channel niya. Yan, marami pa rin naniniwala sa kanya. Diba? Hindi yan AI, mga kaplastik. Hindi yan AI. Dinudura-duraan niya. Tapos ngayon, kumakalat pa na even yung toilet bowl na gamit niya, tinataihan niya ng pangit. Alam niyo yun? Tapos umuutot pa siya sa hapag-gas niya. Tapos, dura siya ng dura. Kung saan-saan na lang. Kasi ang daming beses niyang dumura. At sa table napkin pa, mga kahombre ko. Nandidiri po, no? Yung totoong mga taong dekalidad. Hindi yung dekalibre na Dekalibre. tulad niya. Yung tunay na may kalidad na tao, hindi na talaga kakain dyan. To make you guys understand, yung mga cloth na yan na ginagamit, di ba? Kaya, Yung sinisingahan niya, dinuduraan niya, dinadahakan niya. Yan po, mga kahombre ko, ay nilalabahan lang. Hindi po yan tinatapon, hindi po disposable yan. Ayan po ay nilalabahan lang. So, syempre, mga kahombre ko, alam nyo naman, Sheraton, Resorts World, Newport, yan mga kahombre ko, big yan. Big negosyo yan. Sobrang laking negosyo at kumpanya o korporasyon yan. Definitely, mga kahombre ko, may sistema yan. So, ibig sabihin nun, yung cloth na yon, straight na po yun sa washing machine. Hindi po yun yung tulad sa mga bahay natin na binababad pa. hindi yan tulad yan na kinukusutan pa ng mga katulong ng mga isang mansion. Yung binabrush pa. Kasi dyan, simpleng tapon lang yan sa simpleng tapon lang po yan sa washing machine nila eh. Tapos sabay dry clean agad. Hindi nga natin alam kung anong klaseng detergent ang ginagamit nila, kung antibacterial pa yan eh. Kasi ang plema kasi mga kaplastik, lalo na kung malapot, hindi gaanong mare-erase yun eh. Hindi yun mababanish ng basta-bastang ikutan lang ng washing machine. Eh ang washing machine lang nagro-rotate lang yan eh. Hindi yan nakakapagtanggal ng mansya, mga kaplastik, yung pag-ikot-ikot. Mas recommendedly na talagang kinukusot yan ng mano-mano para matanggal yung dumi at yung plemang kinababuyan ni Norman Mangusin. Diba? Yung kasambahay mo, inaayos pa, nilalagyan ng Clorox, disinfect. Ito mga kaubo ko, walang ganun. Once na nagamit bang, straight po yan, straight sa washing machine na normal na ikot lang. Same lang po yung sistema dun sa tablecloth na yung normal mo lang na ginagamit, pampuna sa bibig mo, pampuna sa kamay mo. Yun na yun. So yun yung usual na gamit nun, mga kahombre ko, di ba? Kaso ito, mga kahombre ko, dinahakan niya, dinuraan niya, siningahan niya. Pero yung dalawang yan, mga kahombre ko, yung dalawang tablecloth na yan, same lang po yan ang sistema kung paano nilalabahan. Kasi syempre, it's not meant to use as tulad ng ginagawa ng tao na to. Baka po sa 1,000 taong gumagamit ng ganyan, ng tablecloth, siya lang ang gumagamit ng ganyan. Ginagawa niya po na tissue. Hindi po ganun yun. Kaya para sa mga managers sa Sheraton, sa Resorts World, sa Newport, tama yung ginawa nyo. Nabilan nyo to. Kasi legit, maraming nakakapanood na mga mabibigat na negosyante sa mga videos ko. And actually, nadja-judge nila kayo. And yes, ang dami nang nandidire na kumain sa mga restaurant yan sa loob. Lalo na doon sa mga kinakainan niya. Because of this. So tama ang nagdesisyon nyo na palayasin nyo na yan. Iban nyo na yan. It's real. At isa pa, suggestion ko, mag-video kayo kung saan pinapakita nyo na ipinagtatapon nyo na lahat ng service cloth nyo na nilalagay nyo sa table. Mahalaga yun. Mahalaga talaga yun kasi nakakasuka, mga kahombre ko. Real talk. Isa pa, isipin nyo, imagine nyo, mga kahombre ko, papaano kung dun ka kumain na mahalin na restaurant tas na-shuffle kayo ngayon yung dinuduraan niya. E di maghahawaan siya ng sakit na possibly na mangyari, mga kaplastik. Ganun lang kasimple yun, mga kaplastik. Diba?
Lahat na lang ng makikita mo sa Sheraton, may possibly na mag-iisip yan na, ay putya, baka itong ginagamit kong table napkin. Parang ginamit to ni Norman Mangusi na sinalaula niya. Mga ka-plastic. Diba? Nakakadiri yun. Alam nyo naman ang mentalidad nito, di ba? Eto, totoo. Yung misis mo ngayon, yung shota mo, pinakakain ko ng titi yan. Bastos. I-lips to lips mo yung ethics. Yan. Isipin nyo na lang mga ka-plastic yung mga ganung bagay. Na ikaw ay pupunta sa mga prestiyosong hotel. Nakikilibre ka na nga lang ng free meal sa mga yan. Tapos ganyan pa ang gagawin mo. Bababuyin mo yung mga utensils nila. Bababuyin mo yung mga kagamitan ng hotel. At mag-iiwan ka ng mga nakakadiring bagay na nagmula sa katawan mo, Norman. Ano ka ba? Parang let's say tinatanong ko yung mga netizens kasi yung mga ganyang tao parang napakadugyot na nila lang na isipin mo parang let's say ang mga aso territorial, mga ka-plastic. Ganyan kasi sila. Lahat ng maiiwan nila, lahat ng maangkin, lahat ng mahahawakan nila, maupuan nila, ay inaangkin nila, mga ka-plastic. Diba? Yan po ang mentalidad ng tao na yan. So, syempre, baka ayan yung way niya para pag-iwanan ko lang. Sa asawa niya nga, ayan ang salita niya. Oh. I-lips to lips mo yung ethics ko, bobo. Tarantado. Kumakain ng burat yun, si Mayo. Gago, no? Pwede ba di maka-score? Siyempre pakakainin ko ng titi yun. Ano ka ba? Bobo ka, no? Bobo. Si Mayo di naka-score. Bago na buwak ako. Tarantado. Kumakain ng burat yun. Oh. Bobo. Oh, kahit parating mo kay Mayo, kumakain ng titi yun. Oh. Siyempre, pinakain ko ng titi yun. Ano ka ba? Hindi siya pwede magmayabang sa akin. Oo. Silang pamilya niya, lahi niya, bakit hinampas ko ng titi sa mukha yun? Kung may boyfriend siya ngayon, paki-lips to lips na lang yung ethics ko. Ganun lang kasimple yun. Ayan mga kaurang, asawa niya yan. Ha? Asawa niya po yan dapat. Pinakasalan niya. Ganyan niyang pag-isipan at pagsalitaan. Speaking of marka, mga kahombre ko, ano naman tawag niyo dito sa libang niya? Hindi ko libreng libang. Dugyot. Okay Kininam. Tarantado ka kasi, minuminuto. Tarantado ka, minuminuto. Minuminuto. Nagkaroon muli ng isang post si Food Genius kung saan nakasaad ritong hinahanting. Yon. Mga ka-plastic, ang isa lang ang masasabi ko sa inyo na sa lahat ng mga tao in-interview ni Makagago ay halos iisa lang ang mga statement nila kung anong klaseng tao si Norman Mangusing. Bibigyan na lang kita ng halimbawa, yung pagiging dugyutin niyang tao, mga ka-plastic. Diba? So wala na tayong magagawa, ganun talaga, mga ka-plastic, na kung saan ay para siyang aso na sa tuwing may iiwan siyang, mayroon siyang dadaanan, minimake sure niya na may iiwan siyang marka na may mabaho dun sa part na yon. Diba ang ugali ng mga aso at pusa, once na dumaan sila sa lugar ninyo o sa bahay ninyo, ay iniihian ang pader o yung poste o yung gulong ng sasakyan mo na tanda yon na ikaw ay may territorial sa lugar na yon, kaya ka nag-iwan ng kapanghihan doon sa lugar na yon. Ganon si Norman Mangusing kung tratuhin niya yung mga lugar niya na napakadugyot, mga ka-plastic. So, walang pinagkaiba sa mga bawat komento ng mga unang interview ni Makagago like ni Sir Jaime Solis
'Di ba? Na ang sabi niya ay ganito. Pero hindi ka siseryosohin yan. Alam ni Kapitan yung amoy mo. Oh, napagkwentuhan na namin yung amoy niya. Bukod sa katawan, iba yung sa bitaw ng bibig. Alam yan ng buong Metro San Jose. Si Ingkong pag nagla-live sila. Bakit si Ingkong nasa likod lagi? Akala mo yung pusang, di ba? Kasi nga, minsan nakikita mo si Ingkong gumaganon. Siyempre siguro nasasuffocate na siya dun sa... Ako ba naamoy mo yung... Eto, pag mabaho ang hininga natin sa isa't isa, dito sa kulob na kondo, maaamoy mo ko di ba? Tama. Kung si Madungis, FLM ang kausap mo, baka hanggang dun sa terrace nakarating ang amoy. Grabe, so delikado pala. Delikado, ang baho ng hininga niyan. Nakakahilo. Shoutout sa'yo, baka gusto mo naman bumili ng mamahaling toothpaste, hindi mamahaling tubig, no? Ay, grabe. Grabe yun. Ako, hindi na ako magsa-psychiatrist. Mahihirapan akong i-identify kung anong klaseng tao yan. Nakakita ka ba naman ganyan tao? Pag inupuan niya, pag alis niya, kanya na. Ano ibig sabihin nun? Pag pinicturan niya yung building, kunyari, nag-selfie siya. Okay. Yung nasa likod niya, kanya. Pag alis niya, kanya. Ganyan ang ugali niya. Are ang aking building, oh. Ako may-ari. Oh. Ano kayo ngayon? Oh, ayan, ako may-ari niyan. Oh, inggit kayo, no? Oh, sinasabi ko sa inyo, asartalo kayo sa akin. Bakit? Marami akong pera, mayaman ako. Eh, kayo, anong kinakain nyo ngayon? May nakakwento ka pa regarding sa bigas, mga ganun. May nagdi-deliver ng bigas, isang truck na... Nag-live siya. O, ito yung pamimigay ko noong panahon ng pandemic. Ayun pala, yung truck ng bigas, pumarking lang. Pag alis ng bigas, wala na yung pamimigay. Kinontent niya lang, di ba? Meron ba yung kinuwang kalabasa sa probinsya, hindi niya binayaran? Totoo yun, boss. Ay, baka magalit si FLM. Pero totoo yun. Is that real? Ewan ko sa'yo, tol. Tapos, siyempre yun, nangyari na, mga ka-plastic. 'Di ba? Na territorial niya. Lahat ng mga bagay na mahawakan niya, inuupuan niya, tinatambayan niya, ay ginagawa niyang sarili niya. Na parang pag-aari niya. So nakita niyo yung recent video, 'di ba? Na ganun siyang tao, mga ka-plastic. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.